Ito may ginawa. Okay, recording in progress. So every year, meron akong ginagawa, pinaghahandaan ko yung birthday ko. Hindi kasi ako mahilig mag-party. In fact, ano lang kami ng family ko, yung pagka may birthday, ano lang kami, kakain lang sa labas o manonood sa sine. More on talagang ano lang kami, family bonding. Pero every year may pinaghahandaan ako at naghihintay ako ng regalo. Hindi sa kahit na sinong tao, kung hindi regalo mula sa Panginoon. Pero well, anyways, maraming salamat sa mga gifts ninyo. Grabe kayo. May mga nagbigay sa akin nung last time, mga food, mga kung ano-ano, sobrang thank you mga ates. Pero more than yon, ang hinihintay ko talaga na gift mula sa Lord every year, yung spiritual gift na ibibigay niya. Every year, I ask the Lord, Lord, ano yung spiritual gift na ibibigay mo sa akin? Okay ba to na i-ask ko sa'yo? Have you heard yung ganon? Meron kasi ako narinig na pastor, ganon yung ginagawa daw niya. So every year, simula nung marinig ko yon, pinagpipray ko sa Lord, Lord, I want wisdom. For the longest time, yun yung prayer ko. Lord, katulad ng pagbibigay mo ng wisdom kay Solomon, I want wisdom. I need wisdom. Will you please give that spiritual gift to me? Every year, I ask of it. No? So, kayo ba? Nag-ask ba kayo sa Lord every year? Have you tried asking the Lord? Ano? Hindi Ano? pa. Hindi pa. Okay. Si Ate Gracie may sinasabi kanina. Hello, morning. Actually, yung na-share ko na rin nung nakaraan. Yan, hinihiling ko rin yan sa Panginoon. Na Wow. kaya lang, yung wisdom talaga hinihiling ko lagi sa Panginoon. Pero mali ako dun sa use me mightily. Hindi ko naintindihan yung use me mightily. Ayun lang po. So, hindi sa mali yung ask mo ng use me mightily, but yung context ng anong ibig sabihin nun, yung full understanding nung use me mightily, baka sabi ni ate, kinulang. Kinulang yung Hindi ko, understanding. hindi ko naunawaan yung sinabi kong use me mightily. Sabi ko yung pala yung mightily. Yeah. So, and more te yung mightily, hindi natin yun masukat. Ang Panginoon ang nagtatalaga nun kung hanggang saan niya tayo gagamitin. So, well, anyways, yun ang practice ko. Every year I ask, Lord, ano yung itong spiritual gift na ito, I ask of you, please, give it to me as your gift. Okay? So, for the longest time, paulit-ulit, I ask, Lord, please give me wisdom, just like what you gave to Solomon. Siyempre, hindi naman ako, hindi ako kasi talino ni Solomon, pero I desire to be wise, no? So, kaya kung gusto ninyo yon, i-practice every year, you can do that. Kasi na special day, you can ask every day, pero di ba pagka may birthday, merong birthday gift. So, yun yung inask ko sa Lord. And, alam niyo po ba, kaya ako mas umiyak sa Lord. Kasi I was asking for confirmation. Lord, babaguhin ko na ba yung request ko for this year? And may prayer request kasi ng aking gift na hiningi ko na gift. Yes, naku anak naman. Yes. Phone? No, you cannot use phone. Oh, so early in the morning. You go there, did you eat? Okay. Oh no, my very first recording. Merong audience na isa. Okay. So tuloy ako haba ng aking pasakalye. Pero may no. Wait lang mga ate, wait lang. Okay.
So, ang hiningi ko sa Panginoon, nasabi ko, Lord, is it okay for me to ask of this? Sabi ko, Lord, I want leadership. Leadership and influence. So, kaya, yung mga good words and kind words ninyo sa akin last time, it was like a confirmation from the Lord na kahit pa paano may influence pala ako. Na yung ginagawa natin dito sa Women to Women, meron pala tong big impact sa mga tao. No? And sabi ko sa Lord, mukhang maganda kasi ang wisdom eh. Pero sabi ng Lord, if as you ask for leadership also and influence, you will be needing wisdom. So nga na Lord, no? Ganda nun ah. So kaya ako natutuwa sa Panginoon. Leadership and influence. I want that. I want godly leadership and influence. Kaya naman, ang lesson natin for today ay yung isa sa mga lodi natin sa Bible when it comes to leadership. Sino sa tingin ninyo yung one of the good leaders, influential leaders sa Bible? Aside from, of course, wag masyadong spiritual. Si Jesus yon, napakagaling talaga. Perfect. Yung bukod kay Jesus. Si Pablo, okay, yeah, magaling. Galing na leader si Paul. Inunahan ako ni Gles. Pareho kami ng Pablo. Si Pablo, hindi sa SB 18 to, SB 19 to. Si Paul. Okay. Kasi si Pablo, crush na crush mo eh. Very talagang ko siya, very, yung niya, yung leadership niya. Grabe, Pablo sa New Testament. Okay, si Pablo. Sino pa? Sino pa yung nakikita na yung maganda yung leadership niya? Joshua ba? May nagsabi si Joshua dito? Tama ba? Si David. Gusto ni Rochelle si David. Si Ate Grace, si Joshua. Sa mga babae, alam mo kung sino Si Moses. the other. Si Esther the other day. Maganda leadership niya, di ba? Si Esther kasi naging queen siya. At ginamit niya yung kanyang position. Yes. Okay. Yeah. So, si Deborah, a strong woman. Hindi masyadong sikat si Deborah actually in the Bible. Pero isa siya, di bale, natin yan, mapag-uusapan natin si Deborah soon eh. So ako, kung ang lodi ko when it comes to worship, of course sa leadership din naman, si David. Pero si David kasi sa akin whole package siya eh. Siya yung Bible hero. Character sa Bible na gustong-gusto ko. Pero aside from David, meron isang natatangi na leader na napakaganda ng mga qualities niya. And that is, for me, is Daniel. Si Daniel. Ngayon, alam ko kilala na ninyo si Daniel. Siya yung pinakain sa mga pating. Hindi. Sa pala. Okay. So, nilagay siya, di ba, sa den ng mga, tigers? Lion. Sa den ng lion. At naging siya. Alam niyo ba na 4 hanggang 5 na king ang niya, sinuportahan niya o pinagsilbihan niya. Magmula nung na-exile sila sa Babylon, hindi explicitly sinabi sa Bible na nakabalik siya ng Israel. Mukhang hindi na. Possible na hindi na.
possible na doon na siya talagang tumanda at namatay. Ni-research ko kay ChatGPT, mukhang silent daw ang Bible about it. So, ibig sabihin, possible na doon na siya namatay. So, si Daniel, dahil sa kagagawan ng mga kings before, ito na yung consequence ng Israel and Judah sa kanilang hindi pagsunod sa Panginoon. So, na-exile sila sa Babylon. At ang sabi, yung mga kabataan na ipinanganak of noble birth, ibig sabihin yung mga anak siguro to ng mga officials, mga mayayamang pamilya, mga prince, etc. Lahat ng mga kalalakihan na yun, mga batang lalaki, kinuha ng kampo ni King Nebuchadnezzar specifically for the purpose of them serving the king. So, tinrain sila ng ilang panahon ng literature, ng salita nila, anything na dapat nilang matutunan. Leadership siguro, tinuruan sila, no? Kasi nga magsiserve sa king. So, yung 4 na magkakaibigan ay sila yung mga prominenteng team na napasama doon sa mga kabataan na yon. And mapapansin mo sa story talaga na sa 4 na magkakaibigan, si Daniel yung leader. Napansin din ba sa mga tropahan, maraming mga makukulit, marami kayo halimbawa sa mga magabarkada, pero alam mo na merong 1-2 leader doon. Nakaka-relate ba kayo sa akin? Tama ba? Merong 1 o 2 na talagang sila yung nagli-lead ng group. And sa sa barkadahan nila, I think si Daniel yung leader. So, bigyan ko lang kayo ng context. Ito na yung time na nagkaroon ng panaginip yung king na hindi niya maintindihan, hindi niya sinasabi kung ano yung panaginip niya. Kailangang hulaan ng mga wise men ng Babylon kasama sina Daniel yung panaginip niya, kasi kung hindi, ayaw sabihin ng king kasi ayaw niyang mabilog, ayaw niyang maloko lang kung anong interpretation nun, di ba? Kaya napaka-wise nung king, I believe galing yun sa Panginoon. Ang niya is, hindi ko sasabihin kung ano yung panaginip ko, kung talagang matalino kayo at meron kayong divine knowledge, sabihin niyo sa akin yung panaginip ko and i-interpret niyo. Sabi ng mga tao doon, muri yan. Imposible. Walang makakagawa niyan kung hindi yung mga Diyos lang. Mga Diyos-Diyosan. Kasi maraming mga Diyos-Diyosan ng Babylon. Ang sabi nila, walang nakatirang ganun dito. Mga tao lang kami. King, wala kaming kaalaman sa panaginip mo. So dahil nagalit ang king, sabi niya, ipapatay lahat ng mga wise men. Mga walang kwenta, pinapakain ko, pinapasweldohan ko, wala namang mapala. So ipapatay lahat yung mga yan. Di ba? Yun yung ako na nag-isip noon na mga walang kwenta. Pero ibig sabihin yun ng king. Nagalit kasi siya, walang makapagsabi ng kanyang dream. So lo and behold, yung mga tauhan niya nag-ready to kill everyone na inutos ng king. So ngayon, here comes Daniel and his friends. Ang ginawa nung si Arioch, kasi yung inappoint ng king para patayin lahat ng wise men sa Babylon. And dito ka mapapahanga sa leadership ni Daniel, and I hope may matutunan tayo. Point number 1, yung conflict. Hindi takot si Daniel sa conflict. Because he knows that conflict is inevitable. Yun ang correct pronunciation, inevitable. Hindi maiiwasan. And if handled correctly, it will become a blessing. Sino rito yung takot sa conflict? Sino rito?
Ay, problema. Wag na lang kasi problema yan. Iwasan natin. But you know what? Yung mga great leaders, hindi sila nininervyo sa conflict. Pero tinitingnan nila yung conflict as situation para mag-improve, para matuto, at para mag-grow. So dapat meron tayong ganung mindset. Conflict, meron akong chance to grow. Merong conflict sa D group, hindi ko nagkakagulo sila. Huwag lang masyadong marami, no, nakakapagod din kasi yung conflict. Pero ibig sabihin, yung mga normal na conflict, halimbawa, conflict sa scheduling sa church, o kaya sa mayroong hindi maayos na program, etc. Teka, ayusin natin yan. Conflict to, mayroong magiging solusyon dyan. Mayroon tayong matututunan dyan. No? Just like Daniel, hindi siya takot sa conflict. In fact, yung mga great leaders daw, they embrace conflict. Okay? Point number 2, confront. Kung hindi ba naman magaling na leader si Daniel at hindi mo basta-basta mapapanervyos ito, si Ariok, ang sabi ko sa inyo, siya yung inutusan para patayin yung mga wise men. Patayin sina Daniel at kanyang mga friends. Si Daniel hindi naghintay. Pinuntahan niya si Ariok. Then Daniel went to Ariok, whom the king had appointed to execute the wise men of Babylon. Galing, no? Alam niya may problema. Si Daniel at yung mga kasamahan niya, hindi nagtago. 'Di ba? For sure, nung narinig nila tong na to ng king, yung mga wise men nagtago na to kung saan-saan. Baka nagpunta na to sa bundok ng Tralala, doon nagtago para lang hindi mapatay. But not Daniel. He went to Ariok para tanungin, anong problema? Bakit yung king gustong papatay yung mga wise men? Sabi niya, do not execute the wise men of Babylon. Take me to the king. Wow, ang lupit si Daniel. Hindi natatakot. Hindi nanginginig. Hindi lang natigil doon kay Ariok na inutusan ng king. Sabi niya, dalhin mo ko sa king. Gusto kong maintindihan ano yung problema. Kung ano yung dapat i-interpret, we will interpret that. Wow! Sabi ko, grabe tong boldness nitong tao na ito. So lo and behold, he went to the king and asked for a little bit of time. King, bigyan mo kami ng time. Kasi, para makapag-pray siya. Di ba? Para mapag-isipan nilang maigi, ano yung gagawin dito sa problema na ito. Kasi remember, sabi ko, pagka may conflict, merong chance to grow. Then, nung okay na, napagbigyan siya ng a little bit of time, he went to his company. See again. Point number 1, conflict. Point number 2, confront. And point number 3, company. You know, I cannot stress this enough. Yung power of association. Simula last year, bukang bibig ko yan. Power of association. Sabi ng iba, okay lang naman eh. Kasi friend ko na kasi siya noon pa. Close na talaga kami noon pa. Without assessing kung yung tao na yun, talaga bang nakakatulong sa'yo o nakakasama? Paulit-ulit kong sinasabi sa inyo. You assess the friends, the people you surround yourself with. Sino rito nag-a-assess na ng sarili niya at yung mga tao sa paligid niya? Not to judge. I'm not teaching you to judge people. But I'm telling you, I'm teaching you to be discerning.
Sino yung mga tao na pinapapasok ko sa buhay ko? If you are the CEO of your life, I'm telling you, you have the power to hire and fire. Because if not, they will affect you. Either negative or positive. Sabi nung leader na pinapakinggan ko, if you want to soar like eagles, don't play with the ducks. Kung gusto mong magtagumpay sa buhay, katulad ng agila, di ba ang taas ng lipad ng agila? Huwag kang makipaglaro sa mga pato na nagkakaukaw ng putik. Masakit ba yon? O totoo yon? Kung ang kasama mo, paulit-ulit kong sasabihin kasi yun talagang problema ng mga babae. Kung ang kasama mo, chismosa, kung ano-anong sinasabi, pinagmumulan ng drama, dramatic actress, wala nang ibang bukang bibig kung hindi yung problema ng iba. Yung ikakasira ng ibang tao. Gusto mo yon sa buhay mo? Be honest. Gusto mo yon? May mga iba gusto. Kasi why? They are the same. But us, we want to be a changed person. Diba? Yun naman yung gusto natin eh. Gusto nating magbago. Every day, dapat meron tayong ganong isip. Gusto kong magbago. Gusto kong ayusin yung buhay ko. Therefore, sino yung mga tao sa paligid ko? Nakakatulong ba sila sa akin? Sa pag-grow ko? Tinutulungan ba nila ako na mapalapit sa Panginoon? Tinutulungan ba nila ako na maging wiser? Tinutulungan ba nila ako na ma-handle ng tama yung emotion ko? If not, mga ates, you're wasting time. You're wasting time. Bakit mo siya kinikip? Because of sentimental value? Ano ba to? Love you. Sentiment? Si kababata ko siya noon pa eh. Kasi siya yung tumulong sa akin nung siya yung nagpasok sa akin sa trabaho. Siya yung yeah, you should be thankful for that. Pero i-assess mo. Itong tao na to walang bukang bibig kundi negative. Kundi paninira sa ibang tao. Gusto ko bang maging ganon? Parating lang pagka may problema, kapag ka may issue, ando doon sa gitna ng issue. Gusto ko yon. MYOB. Ngayon, sa mga hindi nakakaalam, magtanong sa group, sa chat, kung ano ibig sabihin ng MYOB na. So, company. The power of association. You see, Daniel has 3. Therefore, you don't need large crowd. You need solid crowds. Solid sa Panginoon, solid sa buhay, may maitutulong, positive. Anong ginawa nila nung sinabi ni Daniel and explain niya sa mga kaibigan niya? Nanalangin. Nag-fasting. Walang miski isa nagsabi, halika na, magtago na tayo. Bilisan ninyo, wala tayong mapapala dito. Di natin alam, di natin kaya yan. Walang nagsabi nun. Iisa sila ng lakad. They prayed and fasted. Kung si Daniel, may mga wrong crowd, may mga wrong people, the little time that the king had given them, masasayang. Kasi mag-aaway-away pa sila kung anong dapat gawin. Tama ba? Sa leadership, you know what? Napaka-importante ng solid yung mga kasama mo. Kasi kung puro at dapat yung mga kasama mo solid na naiintindihan yung mission and vision. Kasi kapag ka hindi, mag-aaway-away lang kayo. Walang mapapala. Maniwala kayo.
Kaya you choose wisely, mga ates. I cannot stress this enough. This is very important. If you want to soar like eagles, do not play with the ducks. Okay po? Kaya I'm very selective sa mga taong sinasamahan ko. I don't just go to parties. I don't just I cannot just talk because of this. Okay. Okay, naguguluhan yung utak ko dahil okay. So, nako, I'm so sorry. Mabibigyan ko ng phone muna yung anak ko. At inaano nga namin na hindi mo na siya mag-phone pero ay shoganay. Napaalis na kasi yung tatay niya at yung mga bata, yung mga ate at kuya niya. So, okay. For me to focus. Nasaan ba ako? So, saan ako galing? Saan ako papunta? Ano yung last na sinabi ko? Mag-ingat ate doon sa mga sasamahan. Okay. Paso. So yung little time no, na binigay sa kanila, sa atin, gamitin natin yan wisely. Kasi kapag kayo mga kasama mo, hindi kayo isa ng lakad, hindi kayo isa ng takbo ng isip. Gulo. Kaya dito sa women to women, natutuwa ako. Walang negative dito eh. Tama ba? Pagka may tinuro, abay na-absorb ka agad. Ina-apply sa buhay. Kaya yung growth, nandoon. I'm so proud of you, mga ates ha. Kaya blessed na blessed ako sa inyo. Kaya all the more, mas gusto kong magturo. At alam nyo ba, nag-usap kami nung nakaraan ni Kuya Joby. Ang next na gusto niyang ituro naman, sa CCF to, sa buong CCF, sa Tokyo, ay yung paggamit ng AI. Oh, hindi ba kayo may excite nun? Tinuturuan ko kayo ng konti, no? Sa ChatGPT, nung nakaraan nagturo ako sa mga prayer group ng super basic ng Canva. Pero si Pedro magtuturo daw siya ng much more about sa AI. Hindi ba kayo excited nun pagka ganon? Gagaling tayo, gumamit ng AI? So wag niyong papalampasin yung seminar na yon. Makatulong yun sa bawat isa. Okay. So napaka-importante ng ating mga companions. Kasi it's either they will make you or break you. So choose wisely. Point number 4. Yung mga tao, bilisan mo na, nagtuturo ako. Love you. Kulit na asawa ko. Okay. Si Carla, paakitin mo dito, please. Love you. Tatay, naka-record ako. Okay. So, point number 4 is creator. Yung tinakbuhan ng 4, hindi basta-basta. Di ba? Ano ginawa nila? Nag-pray and nag-fast. Ngayon, yung mga taong kasama natin, yun nga, katulad ng sinabi ko, inilalapit ba nila tayo sa Panginoon? Or inilalayo? No? So, ang ginawa nila Daniel, he urged them to plead for mercy from God and ano ba ito? And concerning the mystery, this mystery. So yung mga tao hindi mapapatay. Okay. Hey guys. Ang gulo ng aking pamilya. Ang ingay. Okay. So, nung nakita na nila, narinig na nila
yung sagot. Kasi 'di ba napanaginipan, ano ba ito, na ini-reveal din ng Panginoon kay Daniel yung interpretation. Hindi lang yung interpretation pala, pati yung mismong dream at yung interpretation. Walang makakagawa nun. And Daniel and his friends know that. Kaya ako, I believe, yung mga great leaders, kung hindi lang sa kapangyarihan ng Panginoon at habag ng Panginoon, hindi tayo magiging ganun. Kasi napakahirap ng leadership. Daming lalo na ang business natin, we are in the business, we are in the, tama ba yung term ko? We are in the business of people. Ano ibig sabihin nun? Hindi mo pinagkakakitaan yung tao. Kung hindi, ikaw, ang kinakaharap natin, kinakausap natin parati, tao. Sa church, di ba? Sa D-group, puro tao yan. Hindi mo alam kung ano yung pinagdadaanan nila. Hindi mo alam kung paano i-lead. Sabi ko minsan, alam mo, pagka nagpipray ako, Lord, para kaming naglalaro dito sa CC. Parang, ano bang gagawin namin? Para kami mga batang paslit na hindi naman alam kung ano yung gagawin. Turuan mo naman kami, Panginoon. Wala kaming kaalam-alam. Wala kaming kakayanan na mag-lead ng ganito. Miski yung D-group leaders, sabi ni Ate Glessy, mali ata ako ng pinag-pray. Parang use mightily. Lord, ang hirap naman maging D-group leader. Ang hirap naman maging ministry head. You get my point? Napakahirap ng leadership. At kung hindi lamang sa biyaya ng Panginoon, lahat tayo, walang makakatayo. Walang makakagawa nun. Kaya for me, yung mga great leaders, naniniwala na hindi nila kaya kung hindi lang sa biyaya ng Panginoon. Just like Daniel and his friends. Okay po? So kung sakasakali man na meron tayong leadership capabilities, mga ates, mas mag-grow yan kapag inalay natin sa Panginoon. Pero kapag mayabang ka, kaya ko kaya ko mag-lead kahit sino pa yan, ibabagsak ka. Kasi the Lord is opposed to the proud, but gives grace to the humble. No? So huwag mayabang. May mga dito, may mga leadership capabilities. May mga giftings tayo when it comes to leadership. Huwag tayong mayabang. Alam natin na meron tayong gift na ganun. Ako hindi ako magsisinungaling sa inyo. I know in myself. I know I have. Kasi that's being sinungaling or false humility, false humility 'yon kapag kasi hindi ko kaya. Ibinigyan ka ng Panginoon ng ganong giftings. So, you have to assess, meron ba ako? Ngayon kapag meron ka talaga, di mas mag-grow, mas mag-ask sa Lord, Lord, help me na ma-hone to para magkaroon ako ng godly leadership. Okay po? So just like Daniel and his friends, ang kanilang dependency ay sa Panginoon. Point number 5, this is the last part. Credit. Alam niyo po, nung time na nag-interpret siya sa dream ng king, alam ko if I'm not mistaken, si Daniel lang ang nagpunta. I'm not 100% sure, pero according sa pagbabasa ko and understanding ko, possible na si Daniel lang ang nagpunta. O si Daniel lang ang nagpunta sa king talaga. Wala yung mga kaibigan niya. So, nung ininterpret na ni Daniel yung dream, ang sabi kasi 'di ba, kung sino man makakapagsabi ng dream ko at makapag-interpret nun, I will give the highest honor. I will honor, sabi, I will bless, I will lavish that person with gifts, sabi ng king.
And yun na nga, ginawa ni Daniel, na-interpret niya yung dream at nasabi niya yung dream at na-interpret niya yung ibig sabihin ng dream. And alam niyo po ba, yung highest honor na natanggap ni Daniel that time was when the king bowed down to him. Imagine that. The king of kings nung time na yun, kasi sobrang daming, hindi king of kings na katulad ng si Jesus Christ, kung hindi, yung king, marami siyang nasasakupang kingdom nung time na yon. So, ibig sabihin, sobrang taas at sobrang lawak, sobrang makapangyarihan ng kingdom na ito. Pero, King Nebuchadnezzar bowed down to him. Yun ang pinaka-highest honor. Biro mo, pagka na-chismis, grabe yung king, nag-bow down kay Ate Karina. Yung king, yung president natin, grabe, nagpatira pa sa harapan ni Ate Arlene. Sila lang sinakabukas yung camera eh. Sila yung sinabi ko. Hindi ba edi ngayon matatanyag na yung pangalan mo. Grabe. Ayan ba yung yung binow down ng king? Di ba magiging prominent ka din? So maraming natanggap na regalo si Daniel. And in fact, na-assign siya na humawak ng department ng mga wise men pala sa Babylon. Siya yung naging leader ng mga leaders, ng mga wise men. At magi-stay siya, na-assign siya sa palace. Ikaw ba naman malaman mo yung dream ng king, in-interpret mo ba, hindi na kita pakakawalan. Napakagaling mo, kailangan kita sa kingdom ko. So, na-assign si Daniel, highest honor iginawad sa kanya. But, dito mo makikita, dito mo hahangaan ang leadership ni Daniel. Hindi lamang niya tinanggap yung honor for himself. Isinama niya yung mga kaibigan niya. Good leaders. They don't want to soar. They don't want to be successful by themselves. Sabi ni John Maxwell, ang madalas daw sabihin ng mga tao na successful, it's lonely at the top. Sabi ko na sa inyo last time. Sabi ni John Maxwell, if you are lonely at the top, you're alone. You are not a leader. You are just a hiker. Umakyat ka mag-isa Hiker ka lang, but you are not a leader. Because good leaders, yung mga leaders, isinasama niya yung mga tao sa paligid niya. Sa pag-i-improve, sa pagiging successful. Naiyak ako kasi napaka-bless namin ni Shane. Na may mga leaders kaming may ganung mentality. Yung alam mo, they have the best interest in their hearts. Yung alam mo na kapag may sinasabi sila sa'yo, may kinokorek sila sa'yo, meron silang itinutulong sa'yo, meron silang sinasabi na dapat mong i-improve, I know in my heart. Because this person or these people, they want what is best for me also, no? So we're so grateful. Parati ko naman yung sinasabi. I cannot take the credit kasi kung nakikita nyo ako nag-share dito ng
ng mga bagay-bagay no na ka-improve ng bawat isa rito. I cannot take credit for that. Kasi natutunan lang din namin yon, nakuha lang din namin yon from Kuya Joey and Ate Mabel. We are just passing yung what we receive. So, yun ang gusto natin na mabuo na community. All of us are leaders in one way or another. Leader ng family, leader ng D group, leader sa trabaho, etc. etc. Ang gusto nating mabuo. Hindi lamang dito sa Women to Women. Kung hindi, even outside this community, you will have that kind of heart na gusto ko sama-sama tayo sa tagumpay. Kasi kilala ata yung mga Pilipino sa yung nagsisiraan, nanghihilahan pababa. Baguhin natin yon. Ayusin natin yon. What you know na makaka-help sa mga tao, let's freely give. Yung mga tao na nagtatago ng, ay, akin lang to, maganda ito, hindi ko to i-share sa iba para ako lang. That's what you call scarcity mindset. At yung mga tao na may ganong mindset, hindi yung pinagpapala. So one of the good characters ng mga leaders, godly characters ng mga leaders, yung kapag nagtatagumpay sila, meron sa magagandang mga bagay na natututunan or nagagawa, they are willing to share it with others. Katulad ni Daniel, pwede naman niyang inangkin na lang yung honor. Pero ang sabi dito, hindi ko mabasa yung sulat ko, pero sabi doon, ni-request niya na yung mga kaibigan niya ma-promote din, mabigyan din ng mga positions, ma-bless din ng king. Kaya sama-sama sila nagtagumpay. Sama-samang umangat yung kanilang mga buhay. Di ba ang ganda nun? Kaya sabi ko sa inyo kanina, be selective with the people you surround yourself with. Kasi either they will make you or break you. Kita mo si Daniel, because he is blessed, he has a godly leadership. Alam niyo pa, isa pang ginawa ni Daniel, pinuntahan niya yung si Aryok ata, I think ulit, at sinabi niya, wag mong papatayin yung mga wise men ha. Hindi na to kaibigan niya ha. Wag mong papatayin yung mga wise men. Alam ko na, may interpret, pupunta na ako sa king, may interpret na. May interpret ko na. Wag mo nang patayin itong mga tao na ito. You see? Yung good leader, he mean well. He wished or he wants yung welfare, yung goodness sa tao. Hindi naman niya kaibigan nga itong mga ito. In fact, pwede naman niya sabihin, sige, patayin mo na yung yung kami na lang ang itira mo para kami na lang ang maghari sa kingdom. He did not do that. He has a good heart, no? Si Daniel. So, mamili tayo, mga ates. Mamili talaga tayo ng mga taong papapasukin natin sa ating inner circle. I'm not saying na maging snob kayo. Please do not misunderstood that. Pero yung mga tao na may influence sa buhay ninyo, yung papapasukin mo, yung pakikinggan mo, yung pagka nanghingi ka ng payo, makikinig ako dito. Yun mga sinasabi ko. Mamili kayo. Kasi it will make you or break you. So,
Yun yung ating 5 points. Number 1, yung good leaders, hindi takot sa conflict. Kasi ang conflict kapag ka naayos ng maayos, na-handle ng maayos, it will become a blessing. It will make you a better person. Pero I'm gonna tell you, nakakapagod ng conflict. Sana naman, wag naman tayong maging rason ng conflict, no? Umayos din tayo ng ating buhay para hindi maging pinagmumulan ng conflict. Number 2, confront. Wag matakot. Wag nating takbuhan yung problema, kundi let's face it, head on. Tama ba yung sabi ko? Head on, i-deal natin. Number 3, company. Yun nga, yung mga tao sa paligid. Number 4, creator. We should know kung saan nanggagaling ang wisdom, yung lakas, yung influence, nanggagaling yung lahat sa Panginoon. Number 5, credit. Yung ating goal parati, makatulong sa ibang tao. Mag-angat ng tao. Huwag tayo maging hiker, tayo ay maging leader. Okay po, so dahil nagtatapos ang ating lesson, meron ba kayong natutunan o gusto nyong i-apply sa inyong mga buhay this week? Napahanga din ba kayo kay Daniel? Katulad ko, sobra ako napahanga kay Daniel. Yung leadership niya. Credibility, patawag doon, ability. Bakit tahimik kayo ah? Ay, teka, pwede ko namang ituloy. Pwede ko ituloy yung recording ko? Okay lang. Okay. Sige, kapag kayo, may share kayo na confidential, na-stop ko na. Pero kung hindi naman yung natutunan lang kung paano may apply, I think maganda rin yun na may record. Okay, Timini, paki-close na in prayer. Wala atang natutunan. Wala. Parang walang nangunguni-muni pa ba kayo? Kulang pa ba yung points ko? Dagdagan ko pa muna. Ano natutunan niya? Basa ko na lang. Dami. Grabe, talagang no wonder ate. I don't flatter you, no, but to be honest, no wonder kung bakit talagang ramdam namin yung wisdom na naituturo mo sa amin. It's because you ask for wisdom. Amen. And really, ang dami na naming natututunan, alam ko, no. And yun nga, siguro yun din ang sa akin is siguro hindi pa ako consistent really na mag-ask sa wisdom. At alam mo, ang natutunan ko sa'yo na talagang sa akin personally na experience ko is hindi ako magaling mamili ng mga tao na sasamahan ko. Kasi ang laging focus ko is magtiis, magtiyaga, kasi gusto kong maipakita si Lord, but hindi ko alam na meron din palang right, yung meron ding tamang pagpapakita ng pagmamahal ng Panginoon na hindi natin hahayaang manipulate tayo ng Panginoon, ng mga taong nasa paligid natin. Kasi nga, yung sabi mo nga, di ba, ang nangyayari, hinahayaan nilang paniwalaan nila yung iniisip nila tungkol sa atin kasi hinahayaan natin sila. And yun yung na-experience ko talaga sa trabaho ko, ate. At yun yung tinuro sa akin ng Panginoon lately, na talagang dito sa hinayaan niya akong sa trabaho, ate. At pati yung paa ko, ginamit niya yung ng paa ko para, kasi alam ng Panginoon, ate, na hindi talaga ako magre-resign eh. Magtitiis ako, ate. Yun ang sa akin kasi, kaya hinayaan niya na rin na gamitin. Decide ko kasi, Lord, gusto kong mag-resign, but gusto ko yung confirmation na nanggagaling talaga sa'yo. Kasi ayokong mag-resign nang dahil lamang sa umiiwas ako, yung kagaya mga sa conflict, na baka nasisaktan na ako. Gusto ko yung talagang galing sa'yo. Kasi nga baka ginagamit mo naman ako sa tao na to para mabago siya. So, sabi ko, parang ngayon, nung gumawa na yung Panginoon, kasi nga, siya na yung sa opisina na na ako, yung parang magpahinga na lang muna siguro ako, at saka hindi ko na rin kaya yung whole day.
sabi ko, Lord, this is it. This is your confirmation na you want me to resign na. And alam niyo, sa totoo lang, nung nakapag-ano na ako, ang daming blessing. Tapos yung pa ako, bigla siyang lalong gumaling. Yung para baga sabi ko, Lord, siguro talagang gusto mo na talaga ako mag-resign. Kasi masyado na talaga ako, Ate Bat, naapektuhan doon sa babae. Nagsisimula na akong matakot sa kanya. Nagsisimula na akong parang lahat na ng pagkakamali niya hanggang to the end, na-cover ko na, na-cover ko. Lahat ng mga mistake niya, hindi ko na sinabi sa kanya. Hanggang sa huling araw ng trabaho ko talagang parang andun pa rin yung pagtitiis ko. Pero sabi ko, Lord, kung yun man lahat ng ginawa niyang yun, sinadya niya yun o hindi, kayo na po ang nakakalam, kayo na po ang bahala sa kanya. But kung hindi naman, at ito ay dahil lamang sa sobrang busy niya, kasi meron din siyang tindahan na ano yung kekesang, dahil sa sobrang busy niya, hindi na lang niya namamalayan na ang naaapektuhan na yung trabaho niya sa ginagawa niya. But kayo na lang po ang mag-ano sa kanya. Ang importante, Lord, na yan. But yun nga, na talagang ngayon, ate, talagang ngayon ko na-realize na sabi mo nga, I am the CEO of my life. I have the right to fire and to hire. Yun ang talagang na ano ko. And siguro din, ate, ang ano ko, yun nga, yung wisdom, yung spirit of discerning. At saka gusto ko talagang matuto, ate, sa tech. Gustong-gusto kong matuto sa tech kasi bobo talaga ako sa tech, ate. Sa totoo lang, Makabobo ka naman dyan. ate, pasensya na, doon sa tinuro mong kanamba, wala talaga ako naintindihan. Hindi talaga ako marunong mo na rin. Kaya, to be honest, pero I know, ate, that God will give me wisdom, kagaya ng sa mga kapatiran nito. And so, yun, sama-sama talaga tayong lumago sa pananampalataya. Thank you, ate. Ang ganda ng ano. Thank you. Thank you, te. So, magaling na si Ate Grace. So, makakasama na natin siya sa 19. Mga ate, ito pa nga pala, blessing nga rin pala ni Lord kasi nag-ask ako ng computer kasi di ba nasira na yung computer ko. Kahapon, binigyan ako ni Lord for free. Hindi nga lang sa Wow. base, pero for free. So, siguro sa ano. Pero talaga, ate, dun sa 19, financially kasi medyo ano pa, Yeah. maybe Christmas, di ba? Mahal naman natin Christmas party ng women to women, we don't know, di ba? So, Yeah. malay mo naman this year. Oo, hindi, okay yun, tama yun, te. Kapag may ano pa sa finances, wag nating ipilit, ne? Meron parating next time. May natuturo natin dito. Thank you, te, for sharing. Ay, ate, ito ba? Mitch. Isa pang price report nga pala. Yung project building ko nga pala. Salamat mo sa mga prayers. Kasi, sakto naman, kagagawa ng ano, meron na kaagad papasok. Dalawa na yung kaya talagang kumpleto. Wow! Bali, 4 na room ngayon yung merong nakapasok. 2 room na lang yung pinagagawa. And yung 3, long term na talaga sila. Hopefully na talagang permanent. But yung sa bago dun sa taas, yung kagagawa-gawa lang na first room, meron kagad ipinasok si Lord, kaya talagang praise God. So makakatulong dun sa paniba sa 2 room pa na ipapagawa. So salamat talagang God. Tapos Yay! ngayong umaga, Ate Bads, tataba ako eh. Meron nagbigay na naman, may champurado ka na, may puto pa, 4 na piraso. Kaya sino pa na sabi ko, Lord, sobrang ano mo, kaya punta Parang kayo mali, dito pa. parang kulang yung prayer ko Lord, pahingi rin ng computer please for free. Thank you, Pagbibigyan ka niya natin, kaya talagang salamat sa Panginoon, talagang sobrang blessing niya sa akin. So, yun, praise Yeah. God. Glory to God. Thank you, te, for sharing your praise report. Mitch, Dozo? At na ba ako? Tama ba? Ayan, good morning po. Morning. Ganda nung tinuro mo, Ate Bads. Ngayong favorite ko din si Daniel kasi ang ganda talaga ng story niya no? Pero itong side ni Daniel na yung leadership niya, yung mga qualities niya, kung paano siya tumayo, no? Ang ganda. Thank you, Ate, for sharing yung mga points doon. And nag-struck sa akin yung boldness, no? Kasi ako talaga ayoko ng conflict. Yun talaga yung ano ko, yun talaga yung weakness ko, paano mag-handle ng conflict. But I'm learning and natututo ako sa mga tao sa paligid ko na hindi talaga puwedeng dapat mabait ka lang, eh. Kasi ang totoong pagiging kind is you are bold enough to stand up for the people and for the truth. And, kaninang umaga, maaga kami nagising ni Gerald, nag-walking kami and pinag-uusapan namin yung sabi niya sa'kin, "Loyalty becomes greater than the truth." So, kasi, minsan kapag loyal ka dun sa tao, kahit anong sabihin niya
naniniwala ka kahit lihis na dun sa katotohanan. So yung reminder ni Ate Bads kanina na maging discerning tayo sa mga tao sa paligid natin. It's very important kasi wag tayong maging loyal sa tao. Not because maganda yung mga sinasabi niya, you agree agad dun sa sinasabi niya, but you go to the truth. You have to ask God for discernment na saan ka ba nalilid nung tao na yun? Baka nalilid ka na nung tao na yun sa puro galit, puro sama ng loob. Hindi mo naman kilala yung tao, pero dahil nasabihan ka ng mga masasamang bagay about dun sa tao, nagagalit ka na din dun sa tao. So, maging wise tayo when it comes to that. Kasi baka nalilid ka na, hindi na sa truth, and nagiging loyal ka na lang. Like Daniel, all throughout na kwento ni Daniel, hindi siya loyal sa mga kings na pinagsilbihan niya. But he was so he stood up. He was so firm and he was so steadfast. Yun din yung ano ko sa kanya. He wasn't easily shaken, 'di ba? Pero tumayo siya dun sa katotohanan at nag-serve siya sa Panginoon at hindi sa mga kings na dumaan sa buhay niya. So, yun lang sa akin, ate. Thank you for reminding us about that. And let's be discerning and let's be bold enough to stand up para sa mga tao sa paligid natin. Yun lang, ate. Thank you. Umiiyak na yung anak ko. True. Thank you, Mitch. Yung loyalty, sometimes nabubulag yung tao. Tama ba? Kasi close na kami. One thing na pagka kami, nung last time to, nung miniting kami ni Kuya Joey, nung siya pa yung at parati to sa amin, hindi lang to sa isang pagkakataon. Sabi niya, anong ine-expect ko dito ano yung mga expectations ninyo sa group natin, sa leadership to pinag-uusapan natin. So, sabi ko sa kanya, Kuya, you can expect pala our support. Kung saan mo kami gustong magpunta, ano yung gusto mong ipagawa sa amin, we will support you all the way, all throughout. Pero, ang expect mo naman sa amin, kapag mali yung iuutos mo sa amin, di namin susundin at sasabihin namin sa'yo. So, no matter how, I respect and trust yung leadership ni na Kuya Joey at Mabel. Kapag may mali. Mali eh. Dahil may utang na loob ako, okay lang yon kahit mali yung sinasabi nila. Hindi totoong hindi totoong friendship ang tawag doon. No? So pagka yung loyalty natin, dapat ang totoong loyal tayo hindi sa tao, kung hindi sa Panginoon. At kasama nun yung truth. Kasama doon yung tama, righteousness. Okay po. So, yun ang mga dapat nating tinatayuan. Hindi dahil close tayo, okay lang yan. Natin, protektahan natin siya. Close natin eh. Kahit mali. Ganon. Hindi yun tama. Okay po. So, thank you, Mitch. Ate Karina, dozo. Ako mag-mute. Okay, thank you, Sister Shell. Ang ganda ng topic, So parang rin to, may kinalaman sa mga, 'di ba, sa mga parang qualification na rin as a leader, Sa akin kasi nung unang nakita ko yung conflict. Meron akong dito sa mga grupo or sa other group ng mga leaders, nakikita ko yung conflict, hindi nila ginagawang talagang issue. Talagang ginagawa ng solusyon talaga. Kaya nakita ko yung ibang leader na talaga merong pagka-leadership kasi yung instead na maging conflict, yung konting bagay, pinapatigil. Kumbaga pinapahupa yung away, gano'n. Parang gano'n, yung hindi pagkakaintindihan. Hindi naman totally away, hindi pagkakaintindihan. So maganda yung gano'n nga na yung conflict pa lang, inaayos na. Tapos yung sinasabi mo naman dito sa number 2, yung confront, nakita ko nga na, ayan, minsan,
Pwede ko bang i-name names na si Ate Tina? Pag minsan meron akong, ikaw din, si Shell din, di ba? Pag meron ako nasabi na, naalala mo yung sinabing isaw, ganon. Sabi mo, iso. So yun, parang i-confront mo na agad. Ako, masaya ako kasi, ay, oo nga, no, ngayon ko lang nalaman, yung pala yung pronunciation. Tapos si Ate Tina rin, mahilig din mo siya magbigay ng ano na, talagang hindi naman yung talagang babarahin ka, talagang in a good way na sinasabi sa'yo, yung confrontation na, mali yung pagkakasabi mo, ganon, di ba? Parang ganon, nakakatuwa na, makikita mo talaga yung leadership is parte niya talaga 'tong mga 'to. Kaya 'pag nakita ko nga 'tong 5 sinabi mo na 'to, parang nakikita ko na, oo nga 'no, parang sabi mo rin na, yun nga, piliin na natin yung magiging ano natin. Hindi naman totaling aalisin natin sila sa buhay natin. Ibig sabihin, talagang tayo na rin mag-iisip 'no, kahit sabihin mong naka-add pa tayo sa kanila or what, iisipin na lang natin kung ano ba yung magandang nakukuha natin sa kanya or hindi. Pero yung makikiano ka pa sa kanila, ako ayoko rin ng gano'n, eh, yung maraming issue, maraming ano, 'di ba, yung sinasabi. Pero nasa atin na ngayon, 'di ba, sabi mo nga, we have the ano, ano ba yung sinabi mo, Shell, yung to make it and to ano, to break it? We To have the make or choice. break. Oo, we have the choice to make it or break it. Kumbaga sa may kuwento siya sa'yo, nasa sa'yo na yun kung kumbaga sa ano, gagatungan mo, lalagyan mo pa ng charcoal, eh, 'di ba? So, i-break mo na lang. Kaya minsan puwede mo na siyang i-break ng ibang bagay na pasukan mo ng Bible study, 'yan. Minsan si Sister Grace din ganyan, nakakatuwa din siya dahil meron din siyang mga good ano sa'kin, yung good na nasasabi na, yun nga, minsan nasa negative way ako, siya nag-aano sa'kin, nagko-confront na pinapayuhan niya ako. Kaya nakakatuwa yung mga binibigay na leader sa akin. Kasi Ate Mi, 'yan, laging sinasabi, "Karing, kaya mo 'yan, kaya mo 'yan." Si Ate Mini 'yan, bilib ako kay Ate Mini dahil talagang nagbibigay naman siya ng courage na instead na kabahan ako, "Kaya mo 'yan, maalis yung daga mo." Ta's yun nga, yung mga ibang leader sa iba rin, si Ate Tina nabanggit ko kanina, si Ate Mel talagang malumanay. Talagang nakakatuwa, nakikita ko yung leadership nila na, paano ba maging leader, nag-iisip ka. Pero hindi ko naman ako, ayoko nga, sabi ko gusto kong forever disciple, eh, sabi ko gano'n. Gusto ko nakikinig lang ako, eh. Eh, bigla akong pinapasok na, "Kanina kaya mo 'yan, sige try mo," gaganyan. Nakakatuwa, 'di ba, nakakatuwa. Pero sa'kin din talagang kailangan talaga natin na ano, maging maingat din tayo, 'di ba, parang gano'n. So, parang nakakatuwa yung ako naman nagustuhan ko rin kay Daniel yung talagang never siyang ano, never siyang 'di ba yung hindi siya nag-bow dun sa gustong ipabaw sa kanya na 'di ba nilagay sila sa ano, sa Hindi, yung 3 lang yun. Wala si Daniel ay doon. wala ba si Daniel? Pero mas nagustuhan ko Sister Crucial yung nilagay sila 'di ba sa apoy na hindi sila nag-bow. Yun Yeah, yung yung naaalala 3. ko lagi. Yun yung 3 niyang kaibigan. Yung 3 kaibigan, oo yun, yung nilagay sila sa ano, sa may apoy na hindi sila Mm. nasunog. Kaya yun ang nagustuhan ko sa story din ni Daniel. Tapos maganda rin yung ano, talagang characteristic ni Daniel kasi nga talagang nagbibigay siya ng mga ano, yung mga ano ba yun, nag-aano siya ng mga panganaginip na Nag-interpret. nag-i-interpret, nahirapan ako magsalita. Nag-i-interpret siya ng mga panaginip. Nakakatuwa. Sana maging ganyan din ano, maging ganyan din tayo. Interpretation, taga-interpret ng ano, ng panaginip. So yun lang, Shel, thank you. Thank you, te. Sino pa po? Sino pang may natutunan? Wala na. Okay, close na natin. Shel, roll call ka na, roll call. Ay, hindi kasi ako magaling mag-roll call, eh. Si ate, It's kaya bad. gusto. Hello, Maraming natutunan, kaya lang nag-aalangan kasi naka-record daw. Ay, hindi, tatanggalin ko na yung recording. Hindi, joke lang. Joke lang. Okay. Sige, TV, Doso. Tapos na tinatawag na ako ng asawa ko. Ay, sige. Maya-maya, te. Okay po. Sino ba ba? Kaya gustong-gusto ko si Ate Rachel kasi ang galing niyang magtawag, sige sis, si ganit. Hindi ako ganun. Pag nahihirapan ako magtawag ng tao. Sige, ako na nga. Sige, Doso. Hindi, kasi ang ganda nung mga sinabi mo, no? Katulad ng sinabi ni si Grace, hindi siya magaling talaga sa computer. Ako rin hindi magaling. Pero nung pagdating na tinuruan kami kasi diba sa amin conflict dito, no? Sa Daniel, yung mga bagay na nangyari sa kanya. Ano ko lang, sa base lang sa ano ko, no? Kasi doon ba yung tinuruan mo kami about sa crypto, yun nga, diba, sa
sa stocks, kami nila Brother Joey, no? Sa totoo lang, mendoksay ako pagdating sa mga ganyan. Kaya nga si Karina yung nag-aano sa amin sa prayer namin kasi si Karina yung mahilig magbutbit ng ng mga sa computer ba, maglagay ng ganito, ganyan. Ako talaga, inaabot ako ng siyam-siyam, napapagod ako. Bakit hindi ko 'to malaman? Pinapagalitan ako palagi ng anak ko. Mami, kapag hindi mo ginawa ito, hindi mo matututunan. Kapag tanong mo na ako na lang gagawa ng gagawa. Yeah. Paano ka matututo? Gano'n. Dumating yung tinuruan mo kami dito, 'di ba? Do'n sa ano, 'di ba, yung paano pagkutkot do'n sa papasok ng mumo, papaano papasok sa bayan, ganyan. Siyempre maraming mga tsetsa-boretso do'n. Ang dami kong di alam. Alam mo 'yun? Alam na sa utak ko kasi pera, eh. Kailangan magtiyaga ako. Kailangan matutunan ko 'to. Hindi sa ano, hindi biro 'yun. Kasi 'pag pala tayo dapat, 'pag meron kang goal, meron kang gustong malaman isang bagay, talagang hindi maaaring hindi ka magkaroon ng conflict. Magkakaroon ng mga problema. Ako pa naman ayaw ko ng conflict kasi ayoko ng problema. Ayokong magkaroon ako ng maraming wrinkles sa kakaisip, "Ano gagawin ko? Nahirapan ako dito." Ayoko na 'to. Kung maaari lang maiwasan ko na. Ayokong ano, kumprontahin, ayoko ng mga ayoko niyan. Ayoko ng mga ganyan. Gusto ko yung may hiwa ako, yung may peace ako, ayoko ng ganyan. Pero hindi pala. As long as marami nagkakaroon ka ng mga problema sa computer, sa buhay mo, dun ka nagkakaroon ng sigasig na yung, "Hindi, kaya ko 'to." Sino may sabi sa'yo? Pagka naging marami akong nagiging palpak dun sa loob, eh, na imbes na magbabay ako, na-sell ako, nabaya ko yung pagmamanimagan akong gano'n, 'no. Sabi ko tapos maraming hindi pumapasok, ganito. Tanong ko dun sa pinakaano sa main ng ano ng dun sa Bumo, ganyan, "Bakit ganito, ganito, ganyan?" Marami akong mga tanong. Tawag ko dun, "Bakit ganito, ganyan?" Kasi hindi ko talaga siya makaya. Pero sa madalit salita, sa kakaaral ko, sa kakadami ng mga mali ko, natututo ako. Yeah. Kaya naise-share mo, kasi natuto ka, alam mo na Yeah. paano mo siya gagawin. Kaya ka natuto hindi dahil sa yes, tinuruan ka, natuto ka, pero 'pag nagkaroon ka pala ng conflict, dun ka lalong matututo. Dun mo Yeah. malalaman na, "Ay, ito pala yung sagot nito. Ay, buti pala ganito." Meron palang dapat pala ipagpasalamat dun sa mga kabalian natin. Hindi dahil sa, "Ay, wala akong mga ganyan, hindi ko naranasan 'yan." Hindi. Kaya nga tayo nandito katulad ng mga nangyari sa mga kapatiran natin dito. May mga naging problema sila, 'di ba? May mga nangyari sila sa kanilang buhay. 'Pag napapakinggan mo, wow, paano nila nalagpasan nila ito? Yeah. Papaano nila nagawa yung mga bagay na yun? Samantalang ang hirap nun. Pero hanggang ngayon nandito sila sa mundong ito, buhay tapos ito nagtatawanan na, nawala lang sa kanila, walang nangyari. Kaya tayo mga kapatid, hindi dapat pala mga gano'n, ano? Dapat pala sa bawat bagay na nangyari at hindi lang 'yun, 'pag nagka-conflict tayo, ang number one din pala gagawin natin, manalangin. Alam niyo 'yun, 'pag pagod na ako at wala na akong magawa, "Lord, pagod na ako. Ayoko na. Sa'yo na 'to. Ayoko na." Itatapon ko na, ayoko na, talagang napagod na ako. Tapos mananalangin ka na ng timtim, "Lord, tulungan Ate mo naman Mini, ako akin na kasi." yung phone mo pagkatapon mo na. Nandun yung account mo, eh. Sabi ko, may manalangin na ako. Sabi ko, "Lord, tulungan mo ako, hindi ko talaga alam 'to, ganyan, ganyan." Lord, ganito, bibigyan ganyan, magan. Then after that, dun magkakaroon ka na, eto pala 'to. Yung magkakati na akong mag-ano, tapos natututo na ako. Salamat sa Diyos, 'no, kasi Yeah. hindi pala dapat gano'n. Matuto talaga tayong 'wag tayong mawalan ng pag-asa na lalo 'pag nandiyan na kay Lord tayo. Kasi nakakatuwa do'n 'pag nanalangin ka na talaga yung time na pagod ka na, si Lord, sasagutin niya yung ano mo, "Lord, pagod na Yeah. ako, ayoko na." 'Yun yung sa akin. Thank you sa mga ganito, 'no. Tsaka ikaw talaga yung ano, yung merong talagang ano, yung very strong ka talaga. Ikaw yung tao talaga na 'pag sinabing, "Gawin natin 'to, Mini. Eto ganito, oh." Yung mga nangyari sa buhay ko na talagang hindi ko makalimutan, na first time in my life, 'no, yung nangyari sa'kin. Hindi siya naging ano sa'kin, pero yun yung bagay na nagbigay sa'kin na dapat maging malakas, maging ano pala ako, maging strong ako. Akala Yeah. ko nga stroke ko, hindi pala ako strong. Yun yung sa'kin. Thank you. Thank you, te. Mm, Ayaw natin ng conflict, no? Kasi mendoksay. mahirap. Pero doon tayo mag-grow. Ang sabi ni John Maxwell. Si John Maxwell, ang ano ko ngayon, best friend ko ngayon. Ang Wow. parati kong pinapakinggan, tsaka yung isa pa, meron pa isa pinapakinggan. Sabi niya, yung mga successful na mga tao, yung success daw and failure, hindi mo yun mapaghihiwalay. Parati yung magkasama. Kambal yun. Kasi lahat ng mga naging successful na mga tao,
marami silang naging failure na na-overcome nila, kaya sila naging successful. So kung tayo takbo ng takbo, hindi natin nare-resolve yung mga bagay-bagay, wala talagang success. Dozo, Timel, thank you, Timini. Ayo, Ayo, te. mahirap yung conflict eh. Yeah. Sakit sa ulo. Easier said than done, ano? Kung lalo na kung ikaw yung involved, Yeah. nakaka-nervous yun. Mm. Kaya lang ako meron ako hindi magandang ugali. Pero in time na a-adjust ko yung sarili ko. Lagi ko kasing sinasabi, may makakatapat yan. I'd rather not be the one. Pero praying ako na meron siyang makatapat na magsasabi sa kanya. Ito more on the individual, yung relationship. Sa leadership, madaling magsalita kasi maramihan yan eh. Lalo na kung leader ka, mas madali yung yung pag-execute nun. Kasi may upper hand ka. Pero pag yung individual relationship, ang sa akin kasi, parang tama yung sabi ni Mitch, yung loyalty. But for me is yung, I know the person, I know kung sino siya, ano yung hearts niya, ano yung pinagdadaanan niya, ano yung kahinaan. And I'd rather not, dagdag yun sa pain or dagdagan yung kanyang makikilala naman natin ng bawat isa eh. Makikilala natin, maalam natin yung strength, weakness nila. Iba-iba ang dealing. Merong pag alam kong UI, mas gentle. Pag alam kong ito, kayang i-absorb, and then I will be the one for her. So sa akin, parang iwi-weigh ko. Not to win them all, but paano sila dapat tulungan? Paano sila matutulungan? Ano yung need? Need ba talagang komprontahin o hindi? Baka need lang naman ng compassion. Baka need lang naman ng konting, ng pagmamahal. So depende. Depende kung ano yung need ng kaharap mo. Pero kung ipaiiral ko yung sarili ko, madali. Diba? Ako to eh. Leader mo ko, sumunod ka sa akin. Hindi. You have to weigh the person. You have to love the person the way that the Lord wants to love you, the person. Minsan lang talaga you really have to suck up. Kailangan lunukin mo lahat. Kailangan mong mahirap yung proseso. Madaling maging prangka. Ang daling maging, ba't ganito ka? Kayo ka, wala kayong tigil ng kaaaway. Hindi eh. Kailangan ma-neutralize mo. Kaya minsan iniisip ko na lang, pag ito may nakatapat, sasabog. Makikita ko na yung future. Pero tatandaan natin, we can never change a man. Only si God. So ang prayer natin, todo. If you really care for that person, panalangin mo ng todo. Nadadating ang time. Magbabago siya. Pero hindi mo kayang baguhin ang kahit sino. Kahit itaga mo yung ulo mo sa bato, di mo yan mababago. Sarili nga natin, minsan di natin mabago. So, bakit mo ilalagay pang sarili mo sa conflict? Bakit ka magiging confrontational? Depende, lagi, kung kailan ka. You always have to ask the Holy Spirit. Kailangan na ba itong putulan ng sungay? Pag pinutol ko ba yung sungay nito? Siyempre, ready ka.
kung ano yung magiging aftermath nun, dun ako mahina. Dun sa aftermath. Kasi I do not want to lose the person. If you really care for that person, tingnan mo, ano yung weaknesses, saan yung kahinaan niya na siya ay susunod. Or ipanalangin mo, Panginoon, bigyan mo po siya ng tao. May ganun na, Mm. may ganung tao na merong gustong sundin. Pero pagdating sa'yo, ayaw sumunod. Yeah. Pero huwag mong ipilit ang sarili mo na sundin ka. You ask somebody kay God na ipadala sa kanya. Pero kung kaya mo naman, why not? Yeah. Kapag hindi mo kaya, don't act as you are the mortal and pestle. Thank you. Thank you, Te. Kaya ang leadership, no, it calls for wisdom. Kaya tama Yes. sinabi ng Lord sa akin. Ano, if you're praying for wisdom, then you need influence and if you're praying for leadership, Mm. then you will be needing wisdom and influence. Yes. Yung confront na binigay ko na word dito. Hindi ito yung term na ano sinasabi mo sa akin? Ano ba? Kinichismis mo ako. Bakit ano daw sinabi mo kay hindi ganun ang confront na ibig sabihin dito. It's more on dealing the problem. It's more, yes, yung deal with it. Oo. Huwag mong takasan. Anong problema? Saan kayo Yan. nahihirapan? So. Bakit hindi nyo kayang gawin? Yan. Yun ang ibig sabihin ng confront dito. Confront Parang, the remember nung issue. tayo, Shell, Mm. accountability. Mm-mm. Ate Mel, do you love me? Yeah. Do you like me? So we can be honest with each other. That's Yeah. confrontational Yeah. in terms of being in harmony. Yeah. Otherwise, Yeah. kung hindi mo kami ginanon, Mm. pakiramdaman. Yeah. So that's very wise, decision. How much do you love me? Do you like me? It's like asking, do you like how I handle things? Oo. O meron kang suggestion? Oo, totoo. Open up. Kasi mahirapan sa leadership, sa team. Kapag hindi mo gusto yung tao. Yes. So, tinanong ko yun, hindi para iangat yung sarili ko kay Ate Mel o kay na Claire nung time Hindi, na yun. naging prangka naman kami. Sige, Ate Lulet, kasi apat kami. Pero kasi kailangan yun sa leadership. Yes. Kaya tinanong ko siya, natutunan ko yun ulit kay aking best friend, kay John Maxwell. Ibang usapan yun kapag meron ka lang position. Yes. Pero iba ring usapan kapag yung position mo, back up yun ng support ng mga tao. So kaya ko sila tinanong, Timel, do you like me? As a person? And do you love me? Kasi baka mamaya, ang problema pala kung bakit hindi halimbawa sumusunod yung mga tao kasi hindi ka gusto. Hindi ka type, no? Hindi ka type. Baka hindi ikaw yung tamang tao. So kaya ko sila tinanong. Baka mamaya kasi hindi nila ako gusto. Kaya parang ninervyos kami lahat eh. Diba? I-practice ninyo yon sa mga sa mga dinili group ninyo. But be ready. Kasi baka mamaya sabihin hindi kita talaga gusto. Wala lang akong choice. Diba? Thank you. Yun naman sa akin is more on individual. Yeah. Talagang mahirap. You really have to sacrifice as a leader. If you really love that person. Pero pag hindi mo love, ay naku, patusin mo na. Yeah. Mahirap mahirap. Sorry. Thank you, Te. Natawa tuloy ako. Do you like me? Totoo yan. I-ask natin sa tao. Kailangan yun Kasi hindi ka maka-influence sa tao kapag hindi ka gusto. Diba? So, it calls for wisdom, yung leadership. It calls for wisdom. Kailangan natin ng influence at ng wisdom. Ayun. Meron pa ba kayo? Thank you, Mel. Shell, pwede mo na kaming tanungin, do you love me? Do you like me? Magtanong ka na po rito sa grupo natin. Do you like me? Kasi kung hindi mo ako like, it's a tie. Joke lang. Sino ba yun? Si Ate Rica, Dozo. Good morning po sa mga ate. Ate, ang ganda ng usapan natin, no?
Ate, paano halimbawa, 'di ba, yung iko-confront mo in a nice way, may sinasabi ka sa kanya na, may ganito kang ano, ano ba yun, attitude na hindi siya aware. Halimbawa, sinabi mo sa kanya yun, and then siyempre na-hurt, 'di ba? Sasaktan. Normal yun, 'di ba po? Okey na yun, siyempre alam mo rin na nasaktan siya, sorry, ganyan. Pero paano po 'pag nagtampo siya? Malalaman mo nagtatampo, hindi nagpaparamdam, Mm. Nung una sinabi, okay lang, sige, okay yan. Oo, yung gano'n. Paano po yun? Paano mo mai-a-apply ngayon yung gano'ng sitwasyon? Especially kung pareho kayong magkapatid sa Panginoon. Ipanalangin mo. Okay. Kasi hindi mo makokontrol yung emotions niya. Okay. Then So, mananahimik ka. Kung it Ah, will take 3 months or 6 months or 1 year, siya ganay. ang tagal. Oo, kasi baka mangyari yun, yung gano'n May ang mga tagal. matagal. May May mga matagal, matagal mag-process bago mag-process. ng emotion. Alam mo, Mm. Terika, one thing I learned sa leadership and sa tao. Sabi ko nga, we are in the business of people. People will like you, but not everyone. Okay. Bawa kayo, gusto nyo ako. Pero meron dito, hindi na nagkasalita, ayaw din ako. I mean, possible. Di ba? Makokontrol ko ba siya na gustuhin ako? Tama. Hindi ko kaya. So, ako, because I know I have limited time. Kaya ko sinasabi sa inyo, kung hindi to nag-work, tigilan natin to kasi I have limited time. We have limited time. Ano to, sa other part to yung kay Ate Mel, other part, mamaya na yun. This is me. I cannot control everyone. I cannot force everyone to like me or to respond in a way na gusto ko. So kung halimbawa nag-sorry na ako, ginawa ko naman yung part ko ng pag-i-improve, etc. Ayaw pa din for some reason, it's okay. Kasi may mga ganun lang talaga, hindi ka type. May mga ganun. No, mamulat na yung ating mata na hindi lahat ng tao type tayo. And that's okay. That should be okay for you, for us. Now, ibang usapin naman yon kapag ka pamilya mo naman sa Lord. Iba naman ding usapin kapag ka pamilya mo talaga sa dugo. Magkakaiba. Kaya sabi ko nga, it calls for wisdom. I cannot give 100% ito yung tama sa sitwasyon mo ngayon. Pero, ako for me, hindi ko, pagka sinabi ko to, one thing na siguro ugali ko, nasasabihin ko sa inyong lahat. Sasabihan ko kayo ng mga bagay-bagay na improve o dapat i-improve or mali. Hindi ko gustong ipahiya kayo. Wala akong time para ichi-ichi. Ipahiya kayo, isipin ko ano yung ipapahiya ko kay ngayon, kay Ate Karina. Kay Ate Malo kaya, paano ko siya mapapahiya ngayon? Hindi, sayang oras ko dyan. Ibig sabihin, kapag ka may sinabi ako sa tao, ang parati kong isip, to give value to people para maging maayos. Now, kapag ka hindi mo yun alam, magtatampo ka. Possible na magtampo ka. Pero ito na yung sinasabi ko sa inyo ngayon. Hindi ko goal. Nasasabihin ko to sa'yo para sumama lang yung loob mo. Kapag ka sinabi ko to sa'yo, ibig sabihin, I care for you. Kasi kung wala akong pakialam sa'yo, hayaan lang kita na may kulangot, na may muta, na nakababa yung zipper mo. Wala akong pakialam sa'yo Hindi man kita kilala. Pero dahil kilala kita, gusto kitang, I care for you, sasabihin ko to sa'yo. Now, kung magtatampo ka, baka, baka hindi ko magandang nasabi, or, iano mo din yung sarili mo, ba't ka nagtampo? Ano ba yung relasyon natin? Baka hindi mo ko kilala, o baka hindi talaga tayo totoong friends. O baka hindi mo naiintindihan, nasa discipleship, tayo, setting. Sa discipleship, merong correction. So, i-explain ko ulit, bakit ka nagtatampo? Kung may chance kasi nga hindi naman natin alam Pero kinonfront na ako, nagtatampo, ganyan. I will explain bakit. Ito, 1, 2, 3. Now, kung nasaktan ka,
na-offend kita. I'm so sorry na nasaktan ka. Pero I'm not sorry for the things that I said. Kasi deep within my heart, I know na I care for you. Now, yung the way pagkakasabi ko, I will say sorry for that. Baka hindi maganda yung pagkakasabi ko, I'm so sorry. Baka mali yung timing ko, I'm so sorry. Pero yung sinabi ko sa'yo, I will not say sorry for that. Yung content ng sinabi ko, ne? Kasi I love you. I love you enough to say this to you. So, pwede ka mag-sorry na nasaktan siya sa ganitong area, blah, 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 hindi maganda yung pagkakasabi mo. Pero I do not say sorry for the things na sinasabi ko sa tao just because. Kasi I love them, I love people. I cannot stay blind na hindi ko sasabihin kung meron naman akong chance. Now, but be wise also minsan. Kasi alam mo na na-offend siya sa'yo. May friction talaga kayo. Sinasabi ko to ha. Alam niyo to kung sino kayo. Alam niyo to kung sino-sino kayo dito. At ako din, alam ko rin sa sarili ko. Alam mo na hindi kanya gusto. Wag mo nang sabihin. Wag na ikaw ang magsabi sa kanya. Yung iba na lang na mas nakikinig siya dun eh. Nag-gets ba yung sabihin? Bawa si Ate Karina, for some reason hindi niya ako gusto. Alam ko yun, nararamdaman ko. Kung ano man yung sabihin ko, parang aloof talaga siya or hantay siya. Meron akong gustong ipasabi. Mahal ko si Ate Karina eh. Nakikinig siya kay Ate Grace. Ate Grace, baka, again ha, wag chismis yung dating ha. May tamang way ha. Ate Grace, alam ko under mo si Ate Karina. Nag-group kayo. Kasi ganito medyo chismosa. Sabihin. Kung ano man yung mga bagay-bagay. Hindi ko alam kung ano yun. Di ba sabi ko nga yung sample ni Dr. May, mabaho kilikili. Ba ganon. Baka pwede mo siyang sabihan na na gumamit siya nito. Baka meron siyang problema sa loob ng katawan, kaya ganon. Alam mo yun? Pwede. Hindi na ikaw. Kasi nga, bad trip sa akin si Ate Karina eh. Anong mang sabihin ko, bubu? Ayaw niya. So, kailangan ko ng help. Alam ko na itong tao na ito, meron ding best interest in her heart. Okay po ba, Ate Rika? Ngayon, kung paano paano mo sasabihan, mag-message ka, tawagan mo or what, kung nagtampo talaga, kausapin mo. Pero kung paulit-ulit, ang tagal-tagal, yaan mo na lang muna. Kasi alam nga naman. Bawa kayo, ito. Wala akong oras para ubusin yung oras ko sa isang tao na nagtampo sa akin for the longest time. Nag-sorry na ako ng paulit-ulit. Merong 50. Bawa, merong women to women na nangangailangan ng time ko. Ng mga tao na talagang gustong matuto. Sayangin ko yung oras ko na habol ng habol dun sa isa. I mean, ako, very realistic. Ayaw nung gagawin ko. Ginawa ko na yung part ko. May mga taong nangangailangan ng time ko. Sa kanino ko ibibigay? Konti lang ang oras ko. Meron din ako sariling pamilya. Meron din akong dapat asikasuhin. Ubusin ko ba yung time ko kakahabol? Parang unfair naman yun sa akin at saka sa mga tao na totoong nangangailangan ng time. Basta buds, mind your own business na lang. Mind your own business. Totoo yun. Diba, mas meron ka sabihin? Wala, meron kaming ngayon eh. Kailangan namin pumunta kumuha ng klinika, hindi ako makabat-in. Yun lang naisip ko nung naririnig kita. Mind your own business na lang, para hindi ka na mapagod. Nakakapagod eh. Ganun na lang, ganun talaga. Shogan, na. Yeah. True. Thank you, Te. Okay, TV, Dozo. Sis Buds, kasi nakita ko yung oras, 8:53 na. Hindi ako abot ng 7 minutes lang, te. Okay lang, Dozo. Siguro kahit bukas na lang to, te. Hindi. Okay na yan. Te, kasi habang nagkasalta ako, napaisip ako. Sabi mo kasi, ang leadership, hindi lang sa church, hindi lang sa work, or hindi lang sa ibang bagay. Most especially, syempre, alam naman natin yan, sa loob ng pamilya. May leadership talaga dyan sa
sa loob ng pamilya. Mm. So kanina nag-iisip lang ako, hindi ito chismis concern ito. Pero syempre gusto kong makuha ang inyong mga pananaw, lalo na sa mga mananampalataya na may malalim ng relasyon sa Panginoon. Kasi sabi mo nga, pipiliin mo yung mga taong pagsasabihan mo, di ba? Mm. At yung ipapapasukin mo sa pribado or sa personal mong buhay. Mm. Hindi lang naman sa church ang may mga dysfunctional na leaders. Even sa loob ng bahay, marami. Yeah. At kabilang dyan ng nanay o asawang Yeah. wala. Paano kung ang leader ng tahanan na, syempre, bilang tayo mananampalataya, pinapanalangin natin lahat yan. Isinusuko natin sa Panginoon. Iniiyak natin sa Panginoon. Pero paano kung ang leader ng tahanan ay nagiging dahilan na para magkaroon ng division ang pamilya at even yung mga extended families, like yung mga relatives and yung mga kanyang nasasakupan na manggagawa at maski yung ibang mga tao. Of course, pinakausap mo ng maayos, pinagkasabihan mo, kasi wala namang iba magkasabi sa loob ng tahanan nyo na magiging totoo, kundi yung mismong nasa loob ng pamilya nyo. Hindi naman kayo magdolokohan lang, di ba? Kasi ang kasayiraan ng isa, kasaraan ng lahat, lalo na ng mag-asawa. So, ang tanong ko lang, of course, alam natin, maging mapagmahal kang lalaki sa asawa mo babae. Mahalin mo, ibigin mo, respetuhin mo. Babae, maging submissive ka sa asawa mong lalaki. Pero paano kung patuloy at patuloy na dumadami ang mga taong nagkakaroon ng division at naaapektuhan dahil sa taong ito? At itong taong ito ay patuloy kayong hindi sinasama sa pagtaas, kundi sa paglubog. Ano ang gagawin? Ang hirap naman ng tanong mo, te. Kaya nga ibang usapin na naman to kasi family. Oo nga, kasi naano ko lang sa leaders kasi na-mention mo kanina, sa family, may leaders din tayo sa family. So parang nagkaroon ako ng idea. But anyway, Sis Barbs, pwede mo naman akong sagutin. The personal Ano ba natin lang? usap. Oo, to. Bigla ko lang naitanong. Baka kasi may mga ano din tayo na dumadaan sa mga ganyang sitwasyon ng buhay. Di pwede nating i-PM si Sis Barbs ng persona. Ano ko lang naman ate, Pero kahit hindi mo ako sagutin ngayon, na-voice out ko lang naman. Yeah. Pero kung may mga ate na may kumbaga ay hinihipo ng Diyos ang mga puso nila, baka meron silang gustong sabihin or what na hindi lang sa akin makakatulong o maski sa iba man na nakikinig, ay malaking pasalamat po. Yun po. Yeah. Alam mo, te, I felt that with Shane before. Yung testimony namin, di ba, nung sa finances. Deep within my heart. Ang sinisisi ko kung bakit kami nagkabaon-baon sa utang si Shane. Deep within my heart. Yun yung pakiramdam ko nun. Sinasama ako ng tao na ito sa paglubog. Hindi dahil tamad yung asawa ko. In fact, masipag naman siya magtrabaho. Kung hindi dahil magkaiba kami ng background. Magkaiba kami ng pinagmulan, magkaiba kami ng understanding, ng stand when it comes to money. Siya, ang isip niya parate, kikitain naman din yan next month. Kaya nga ako nagtrabaho, kaya nga ako nag-aral para magandang buhay. So, hindi lumaki si Shane ng mahirap. I mean, hindi sila mayaman, pero hindi niya naramdaman yung parang sinasabi natin na nagdildil ng asin. Kasabihan lang yun, no? Hindi naman talaga ako nagdildil ng asin. Pero naranasan ko yung sobrang hirap na bagoong suka, toyo, ganyan. So basically parang ganon. Magkaiba kami ng background ni Shane. Siya, medyo social ng konti yung kanyang background. So kaya kami nagkakaroon ng conflict. Kaya kami nagkakaroon ng problema. At ng way ng pag-handle ng finances at ng family kasi magkaiba kami ng background. Not until naging isa kami ng lakad. Naging isa kami ng goal. Naging isa kami ng mission and vision for our family.
Naalala ko one time na kina Kuya Joey kami. Kaya ang sarap tumambay sa bahay nila eh. Hindi sila nagtuturo ng katulad nito masyado. Yung ganito, yung lesson 1, 2, 3, hindi sila ganon. Pero ang way ng pagtuturo nila kasi more on kwentuhan lang, experiential, tanungan, ganyan. So, one time, tinanong nila kami, actually ni Kuya Joey, sabi niya, so, anong vision ninyo para sa family ninyo? In 5 years, parang gano'n. Hindi ko alam kung may 5 years siyang nasabi. So, ang tanong niya, anong vision ninyo para sa family ninyo? Paisip ako. Sabi ko, parang wala ah. Parang, ano nga ba? Ano nga ba yung gusto ko? Ano nga ba yung gusto namin ni Shane? So, not until that time, hindi pa man agad-agad, pero na-build unti-unti yung anak ko nananay na build unti-unti sa isip namin. We cannot let this, yung future namin sa chance. Na bahala na si Lord. Hindi pala ganon. Kailangan meron kang plano sa buhay mo. So, anong ibig kong sabihin dito, Te V? Yung sinasabi mo na leadership, na kung sino man yon, ba si husband mo, o ikaw ba to, o yung anak mo sa pamilya niya, hindi ko alam. Pero not until magkaroon kayo ng iisang heart, ng iisang mind, parati kayong magiging in conflict. So, wala akong iisang solusyon. Ito yung gagawin mo, ito yung gagawin natin. Diyan papasok yung Lord, give me wisdom. It calls for wisdom and influence. Kasi yung asawa ko, hindi ko siya mapagalitan. Kasi kapag pinagalitan ko siya, madalas mas matampuhin kasi yung asawa ko sa akin. Mas emosyonal, mas madrama yun eh, kaysa sa akin. Ako yung parang mas lalaki talaga, yung walang, hindi, pag-usapan natin yan, dapat ganito yan, kasi dapat nito malito yung gano'n. Sa akin, pagtapos ng usap, wala na yun. Pero sa kanya, masakit yun. So, not until nagkaroon kami ng isang goal. Bakit ganito? So, dapat ganito yung gagawin natin. So, ngayon, mas nagiging, kailangan mo ng influence, tamang timing, tamang wisdom, kung papaano maging iisa kayo ng goal na mag-asawa. Di ba, Lite? Iyan natin yan, i-expound natin siya more. Pero gets kita. Gets ko yung gusto mong sabihin. Kasi ako, I felt that. I think na-share ko na to sa'yo before. Tama ba? Na parang pareho tayo. may pareho tayo may pareho tayo ng isip. But sa biyaya ng Panginoon, dapat talagang maging isa ang lakad, na. So, yun. Mga ates, thank you very much for listening. I hope na may natutunan kayo. Tayong lahat sa buhay ni Daniel, kasi we are leaders. In one way or another, we are called to lead someone or something. Okay po? So, yun lang. Pwede na ba tayong ipag-pray, Ate Arlene? Ganda-ganda mo na dyan eh. Kanina ka pa nagkikilay dyan at saka nagli-lipstick. Mamaya may pasok kasi ako, kaya okay, sige. Nakapagpaaraw na. Okay, sama-sama po tayo manalangin. Hallelujah. Heavenly Father, maraming salamat po muli sa umagang ito. Maraming salamat sa panibagong buhay, sa kalakasan at kalusugan. Lalong higit, Panginoon, pinapasalamatan ka namin sa biyaya ng mga narinig namin, Panginoon, katuruan ngayong araw na ito. Lord, itulot mo nawa na ang mga narinig namin, na pag-aralan namin, Panginoon, na hindi lamang po ito manatili, bagkus, Lord, magawa namin to sa aming mga kanya-kanyang buhay, or kung maaari po, Lord, ma-share din po namin to, or maging way din po ito para sa mga taong nangangailangan ng ganitong tulong sa sitwasyon. Lord, salamat po muli sa buhay ng aming kapatid na si Crystal, Panginoon, sa lahat, Panginoon, ang tuturo araw-araw. Lord, salamat sa kanilang mga buhay na nag-aan po sila, nagpupursige para araw-araw. Lord, napakabuti mo. Dahil araw-araw meron kaming bagong
lesson na bit-bit sa aming pang-araw-araw na pamumuhay. Lord, pinupuri ka namin, pinasasalamatan ka namin sa bawat buhay ng mga kapatid namin na nakikinig. Araw-araw nagbibigay din po ng oras. Although Lord, may mga kanya-kanyang gawain. Yung iba gumagawa ng evento, yung iba nagjujumbi papasok. But Lord, salamat dahil ikaw po ang nagbigay ng ganitong puso sa bawat isa sa amin. Dahil kundi po dahil sa iyo, kundi din po sa iyong banal na Espiritu. Lord, siguro wala kami dito dahil alam mo naman po ang nature ng tao, Lord. Yung pang sarili, Panginoon. But Lord, thank you, pinupuri ka namin, pinapasalamatan. Lord, gayon din po, itinataas namin sa iyo yung mga tao po, mga kapatida namin na nagsipag-left na po sa group na to. Lord, pumasok, may mga kanya-kanyang yogi sa araw na ito. Lord, bless them, Lord. Gayon din po kami mga naiwan, Lord, bless us, Lord, sa mga gawain po namin sa araw na ito at sa buong araw. We lift up to you, Lord, everything, Lord. Ikaw nawa ang maparangalan namin sa lahat ng aming gagawin sa araw na ito. At Lord, ipag-adya mo rin po kami sa mga gawa at taktika ng kalaban, Lord. Tulungan mo po kaming wag makagawa ng kasalanan sa araw na ito, Panginoon. Lord, hipuin mo rin po ang aming mga puso at isipan na maging mabuti, mapagkumbaba, mapagmahal, mahabang pasensya sa lahat ng aspeto ng aming buhay. Muli, Panginoon, sa aming pong paghiwa-hiwalay ngayong araw na ito, ikaw nawa ang aming pinatasalamatan at tinataas. Patuloy namin ibinabalik ang pinakamataas na papuri at pasalamat sa tanging pangalan mo lamang po ang Panginoong Jesucristo. Amen. Amen. Thank you po. Amen. Sigo, Thank you amen. po. Thank you. Thank you po. Salamat. Thank you po. Salamat. God bless. Thank you, everyone. God bless. Thank you po. Love you God bless. all. Thank you, Ate Bad. Thank you. Bye-bye. Thank you.